Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Malis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin, sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. At nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo, sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din naman sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-25 linggo sa karaniwang panahon at ngayon po ay September 21. Sino po ang buhay na, may kamulatan na o pag-iisip noong 1974?
Ano kayo? 1980s lahat kayo pinanganak. Mukha lang kayong matanda talaga. Bihira. Diba ngayon kasi ako po, pinanganak ako 1975. Diba na-declare ang martial law 1974? Tama ba? 71. 72. Yan. 1972. Dineclare ng dating Marcos yung martial law. At ginugunita natin din ito dahil marami tayong dapat matutunan sa nakalipas, sa nakaraan. Hindi yung balik tayo ng balik para saktan yung sarili natin, kundi binabalikan natin ang kasaysayan para matuto tayo at nang hindi na maulit ang pagkakamali ng nakalipas. Huwag nating kakahiya at huwag nating babaguhin ang kwento ng ating buhay. Kasi kung ngayon, papalitan natin ang papalitan ng kasaysayan, malilito itong mga batang ito. Ano nga ba talaga ang katotohanan? Ano ba nangyayari? Kaya tinan nyo, kahit nung panahon pa sa Biblia, nangyari na yung mga nangyayari din ngayon. Tinan nyo po, sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Amos, ito yung mga bagay na hindi mapapatawad ng Panginoon, yung mga pagkakamali ng mga tao. Sabi ng mga tao noon, ang tagal na matapos ng misang ito. Sabi, ang tagal na matapos ng araw ng pamamahinga para makapagtinda na kami ulit, makapagdaya na kami ulit, makapagnakaw na kami ulit. Diba sabi, dadayain namin yung mga timbangan, tataasan namin ang presyo, gagawa kami ng mga ghost project. Gawa ko ba ito? Ito yung kwento. Sa halaga ng pares ng sandalyas, bibilihin ang aliping para maging ang mga taong dukha. Yung mga mahihirap, gagawing alipin, bibilhin sa murang halaga. Ganyan kasama ang tao. Para saan? Para sa pera. Ang pinaglilingkuran at pinapanginoon ay pera. Pero kung tutuusin po, ang mga taong gahaman sa pera, hindi naman talaga pinapanginoon yung pera, kundi sila ay alipin na ng pera. Alipin. Kaya nga pinapaalala sa atin ni Jesus, tayo po ay mga katiwala. Lahat ng bagay sa mundong ito, ipinagkatiwala sa atin ng may-ari. Kahit gaano pa karami ang pera mo, hindi iyo yan. Ipinagkatiwala lang sa iyo at ang inaasahan, gamitin mo yan sa pakikipagkaibigan sa mundong ito nang sa ganon ay ikaw ay magkamit ng walang hanggang buhay. Yung katotohanan po, no? Kailangan natin ng pera. Taas ang kamay ng kailangan ng pera. Kami, kailangan namin, pambayad kuryente, tubig, lahat dito, no? Kailangan natin ng pera. Pero mahirap po kasi kung mukha na tayong pera. Magkaiba na po yun. Yung ugali na yun. Kaya ngayon, nangyayari sa lipunan, ang daming mukhang pera. Pati nga pagdalo sa rally, pera pa rin yan. Sasama sa rally para magkapera. Alipin na tayo ng pera. Ang dapat tayo ang may control sa pera, hindi tayo dapat nakokontrol ng pera. Na pati ang tao, pwede na nating alipinin, pwede nating bilhin ang mga tao gamit yung pera para pasunurin.
Pero birain nyo, no? Hindi tayo mabusog-busog sa pera. Nakaka-addict din ang pera, no? Kasi bilyon-bilyon na, hindi pa rin tapos. Hindi na nga alam kung saan ilalagay yung pera, di ba? Pero gusto pa rin, bilyon pa rin. Taon-taon gusto, bilyon. Alam nyo naman, di ba? Too much. Anything that is too much is evil. Nakakasama. Kaya sa mga bata, ha? Narinig ninyo, di ba? Sabi ni Jesus, ang pinagkatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Kaya kapag inuutusan kayo ng nanay ninyo, ng matatanda, bumili kayo ng suka, bumili kayo ng tinapay, isauli ang sukli. Doon pa lang magsisimula yan. Kasi kung maliit pa lang, bata pa lang, ay, piso, akin na lang ito, hindi ko na ito susuuli. Pagdating ng araw, magiging magnanakaw kayo. Gusto nyo ba yung maging magnanakaw? Kaya sa ating mga nakakatanda, turuan. Turuan ang mga bata ngayon pa lang. Kasi yung mga magnanakaw ngayon, noon pa lang, natuto na yan noon. Mula pa sa kanilang mga magulang. Matatalino. Paano nga ba? Miriam mo, no? Paano na ilabas ang bilyon at naipasa sa kani-kanila? Matalino kasi. At nangihinayang din si Kristo, sabi niya, di ba? Bakit yung mga makamundo, mga makasanlibutan, matalino mag-isip, yung mga madasalin, yung mga palasimba, mga makadiyos, hindi nag-iisip. Ikatiwala ka. Bilang katiwala, inaasahan sa'yo, dapat, di ba, ipakita mo. Pag nag-a-apply ka ng trabaho, di ba, binibida mo ang sarili mo para matanggap ka. Patunayan natin sa Diyos na talagang katiwa-tiwala tayo. Kaya nga po sa sulat ni San Pablo, di ba, sa ating ikalawang pagbasa, sabi, idulog natin sa Diyos, ipamanhik natin, ipakiusap natin, ipaabot natin sa ating Panginoon ang ating mga kahilingan at panalangin, maging ang mga hari, mga pinuno. Ipagdasal natin nang sa ganon magkaroon tayo ng mapayapang buhay. Di ba? Ay. Kailang EDSA na tayo. Kaya hindi kasi tayo matututo. Bibigyan tayo ng kapangyarihan, ipagkakatiwala ang kapangyarihan sa atin. Tapos, pagdating ng panahon na gagamitin ng kapangyarihan, tatapatan lang yan ng 500, ng 1,000, benta na. Wala na. Tapos magrereklamo na naman tayo, nananakawan tayo. Tayo naman kaya ang pumili ng mga magnanakaw sa atin. Hindi pwedeng puro reklamo. Kailangan nating gawin at ibigay ang nararapat mula sa isang mabuting katiwala. Ako bilang pari, isang katiwala. Kayo, magulang, isang katiwalang magulang. Na inaasahan at haharap tayo. Sang araw, ha? Ipapatawag tayo sa hearing doon sa langit para isulit, i-account yung ating mga ginawa sa mundong ito. Handa ba kayo? May hearing din, kala mo, ha? Kala mo sila lang, ikaw din, ako din. Magkakaroon ng hearing at tiyakin natin, masasagot natin lahat ng kung paano natin nilustay o kung paano natin ginamit sa mabuti ang mga kayamanan ng mundong ito. Hindi po tayo pwedeng magturo ng magturo. Lahat tayo may accountability.
Lahat tayo mayroong bahagi sa nangyayari sa lipunan natin ngayon. Pero sinisikap natin at sikapin nating mabuti na maituwid, maitama ang mga korupsyon, ang pagnanakaw sa panahon natin para itong mga batang ito, no? Tayo nga kayo, mga bata. Tayo nga kayo. May mga bata pa ba dito? Pwede bang patayuin yung mga bata dito? Sige nga. Mga bata, kayo ang susunod na senator, congressman, president. Kayo ang mga susunod. Kami, pagdating ng panahon nyo, wala na kami. Patay na kami niyan. Ha? Tandaan nyo yan. Kaya sikapin ninyo, makinig kayo lagi kay Kristo, yung aral ni Kristo isa buhay ninyo. Sabihin nyo nga, malakas ha, mga bata ha, sino ba mga bata dito? Sabihin ninyo, huwag kang magnanakaw. Harap kayo sa kanila, dali. Sabihin ninyo, huwag kang magnanakaw. Ikapitong utos yan ha, ikapitong utos ng Diyos. At yan yung problema natin. Kaya ang daming rally, ang daming nagtitipon-tipon dahil sa pagsuway natin sa utos ni Kristo, sa utos ng Diyos. Huwag kang magnanakaw. Mga bata ha, sa inyo ang salita niyan, huwag kang mangungupit. Ha? Sabihin nyo sa katabi ninyo, huwag kang mangungupit. Matutong humingi, ha? At kung anong binigay ng magulang, magpasalamat. Kapag inuutusan, isauli muna ang sukli bago humingi. Okay? Amen?